Mark my word. Dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Tangina talaga. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Ito yung resulta sa inggit eh. Ito yung resulta sa gustong maging advisor na hindi pinayagan. Ito, gusto kong sabihin sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon nyo lang po ito marinig. Sa totoo po talaga, galit si Aimee kay Lisa. Galit si Aimee kay Lisa, noon pa man. Ang gusto po talaga ni Aimee ay siya ang gawing advisor ni PBBM. Ayaw nga ni PBBM sa kanya. Kaya ang katotohanan dyan, kinakalaban niya. Instead, nakampihan niya ang kanyang kapatid, mas pinili niyang kampihan ang kaaway ng kanyang kapatid. Dahil sa salitang gustong maging advisor ng kapatid niya. Kasi bilang ate, siya ang matanda, siya ang nakakatanda. Hindi siya pinakinggan ni PBBM. Ito ang sukli na ginawa niya. Aimee, with all due respect sa'yo, masakit mang sabihin, napakawalang hiya mo. Napakawalang kwenta mong kapatid, Manang Aimee Marcos. Nung nakaraang gabi, sinampal mo na. Ayaw ko na magsalita. Alam nyo, sa totoo lang, nanggigigil ako eh. Kung alam nyo lang yung pangyayari, nung nakaraang gabi, sinampal na niya yung tao. Pagkatapos niyang sinampal, bago lumipad yung salamin, pumatak ang luha ni Junior. Totoo yan. Kaharap pa ang nanay na nag-uulyanin. Andun yung mga katulong nakaharap kung paano niya sampalin. Halos lumuhod na sa harapan niya yung kapatid niya na presidente ng ating bansa. Hindi niya pinakinggan, sabay walk out. Tapos ngayon, ito yung isukli niya. Grabe, sa totoo lang. Grabe. Hindi na normal yan. Hindi na normal yan. Sa sobrang inggit na gusto, mas pakinggan siya kaysa sa asawa. Parang gusto niya mag-overpower pa sa asawa eh. Siyempre, may asawa yung tao, may pamilya yung tao, malamang pakinggan niya yung asawa niya kaysa naman sa kapatid. Abogado ang asawa, alam ng asawa ang gagawin. Bakit gusto mo ikaw ang papakinggan? May asawa nga yung tao. Ang pangit kasi sa isang pamilya na mas nangingialam ang kapatid or biyenan kaysa sa pamilya ang magdesisyon. Hindi ka lang pinakinggan, ganyan na ginagawa mo. Mga kababayan, ako na nagsabi, kapag uminit pa ito, pangalawang rally pa lang yan, pangalawang araw pa yan. Pangatlo, ano na naman ang gagawin nila na mas lalong manggigigil at matrigger ang taong bayan? Meron pang November 30, ano na naman ang ilalabas na naman nila mga video na nagko-cocaine na naman ulit? Ano na namang video ang ipapakita nila na nag-a-addict at dalawa si Lisa, si Marcos,
At ipakita pa nila dyan yung puki ni Lisa na ginaganon-ganon galing kay Aimee na hawak ni Maharlika. Mark my word, lalabas yan. Planado na yan. Pangatlong rally, dyan magkakaalaman. Gulo talaga, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Gulo. Gulo, gulo, gulo. Hindi na to maganda. PBBM, sana magdeklara ka na ng martial law. Hindi na to maganda. Yung ginawa sa'yo ni Aimee ng kapatid mo, wag mong... Ang mali lang kayo sa'yo kasi PBBM, napakabait mo eh. Napakabait kasi. Iwan ko ba kung bakit may ganyang anak si Marcos Sr. na kahit sinaksak ng patalikod, nakangiti pa rin. Kahit mga pulis niyan manggigigil. Kapag may pulis dyan na maimpluwensyahan sa kabubuhan ni Aimee, sabi ko sa'yo, gulo ito. Sa totoo lang. Gulo ito. Huwag nyo itong sabihin kwento lang. Huwag nyong sabihin itong nagsalita lang. Iba talaga, mga kababayan. Alam ko ang pangyayari. Ulitin ko sa inyo. Ayaw ko magsalita. Nangyari na. Pinaghandaan na to ni PBBM. Alam niya ang sunod na mangyari eh. Andun na sa plano eh. Kapag lumabas yung mga ganito at sumulpot yung kapatid niya na traidor, gulo to. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, gulo. Gulo ang mangyayari. Kapag nilusob ang Malacanang, magdideklara talaga ng martial law si Marcos. Yan, utang na loob. Ako po, hindi ko po gusto mag-martial law. Sana naman hindi. Sana naman hindi. Sana hindi. Sana hindi. Bakit hinahayaan ninyo ito, INC, na i-broadcast? Dapat doon palang hinila nyo na eh. Nandun na yan eh. Nakaplano na yan. Nakaplano na yan kung anong hakbang. My God, mga kababayan, gulo talaga. Sa totoo lang, ako na nagsabi sa inyo, martial law ang kalabasan nito. Mga kababayan, ang tao na titrigger na sa nilabas ni Saldico. Mali-malit ang pera. Video na mali. Yung sports car, yung sasakyan, registered sa Davao Region, pero pinagpilitan nila. Nasa bahay yun ni Romualdez at sa Malacanang na paulit-ulit ang sahig. Ang sasakyan hindi gumalaw. Pero nandun ang maleta, nagsasyapul-syapul lang. Palpak. Pero pinapaniwalaan na ng tao na titrigger na. Eto pa, nagsalita pa ang putang inang baba. Adik daw, putang inang dudruga daw yung mag-asawa. Natitrigger yung tao. Aimee, maawa ka sa kapatid mo. Huwag mong hintayin, Aimee. Sa tingin ninyo, ay nako, ayaw ko na magsalita, sa totoo lang. Kung maaari lang, ayaw kong pangunahan yung taas. Nanood si Marcos sa'yo. Nakamonitor ang presidente sa inyo. Alam nyo ba yung narinig niya yan kanina lang habang naka-live? Ako? Nakita ko yung mukha niya. Hindi madrawing. Aimee, maawa ka sa kapatid mo. Huwag mong itulad ang nangyari sa inyo noon. Huwag mong itulad, Aimee. Kung away ng Duterte at Marcos, sana kayo lang, huwag nyo kaming idamay, taong bayan. Anong sunod hakbang ni PBBM nito pag nagkakagulo? Anong sunod hakbang nito? Martial law. Natitrigger ang tao. Doon pa lang kay Saldico, oh, lutong-luto pa, oh, fresh na fresh, oh, wala pang 2 araw, baba. Sinigundahan mo pa. Di spirit move yan.
Inisip mo dapat yung kapakanan. Sa tingin mo, sa sinabi mo ngayon, hindi ka madadawit dyan. Ang ina mo ka. Madadawit ka dyan. Madadawit ka. Marcos ka rin. Kahit mukha kang Lacson. Kawawa yung tao. Bakit kasi hindi kayo makaantay na matapos yung termino ng tao? Inantay mo na lang dapat. Hindi naman kayo inaway ng tao, kayo yung nang-aaway, oh. Hindi nang-aaway yung tao. Kayo yung nang-aaway, kayo yung araw-araw. Ni minsan ba may narinig ba kayo mula sa bunganga ng kapatid mo? Sinagot ba niya kayo? Puro lang siya, ayaw ko, ayaw ko. Nonsense. Useless lang yan. Unahin natin kapakanan ng bayan. Hindi kayo pinapansin. Yan na nga ang sinasabi ninyo. Na si Sara ipapakulong. Ihahara si Aimee. Kasi ginawang ombudsman si Buying. Magkakatotoo yan, pero gulo. Maniwala kayo sa amin. Okay lang sana kung kayong mga politician lang, nadamay kami. Hindi ko talaga gusto ang martial law. Maniwala kayo sa akin. Nakikita ko na ang Myanmar. Nakikita ko na ang El Salvador. Nakikita ko na ang North Korea kung ano ang martial law. Maawa ka naman, Aimee. Swerte ang mga OFW kasi nasa ibang bansa sila. Kami na nandito. Ipagdasal natin ang ating bansa. Sana, mga taong bayan, sana po kontrolin nyo po ang emosyon ninyo. Huwag po kayong basta-basta po maniwala sa mga sinasabi ni Aimee. Sana po. Kasi kapag makinig po kayo kay Aimee gulo, tayo din po ang magdudusa. Tayo din po ang kawawa. Sugurin ninyo ang Malacanang dahil sa galit ninyo, dahil sa narinig ninyo mula kay Aimee. Kapag nagdeklara ng martial law, puro sundalo, 6-by, army, pulis ang nasa daan, wala na tayong kalayaan. Maniwala kayo, mga kababayan, mahirap mag-martial law. Ako, pabor sa akin ang trabaho ko online. Paano yung mga tao na nagtatrabaho, construction, nagtitinda, self-employed, arawan, yung mga mabababang klaseng nagpagtrabaho lang. Maliban na lang yung mga nasa bangko, mga degree holder, paano more on sa Pilipinas, mga walang degree? Kayong mga DDS, isipin nyo yan. Hindi maganda ang martial law. Mapait. Mapait. Sana naintindihan nyo yan. Sa ginawa mo, Aimee, ikaw talaga ang sisihin ko. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Utang na talaga, oh. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Utang ina mo.
Pangasawahin si Lisa. Dalaga pa lang si Lisa, magjowa pa lang sila, dinuduraan mo na kada talikod niya. Huwag kami, Aimee. Alam ko, kasi nakikita ko, bata pa lang ako, alam ko ang ginagawa mo. Ultimo nga sa simbahan, binabastos mo yung tao. Tapos ngayon, sabi mo pakasalan, ikaw nga yung isa sa tutol na ayaw mo kay Lisa. Napakasinungaling mo talaga, Aimee. Grabe ka. Butit binigyan ka pa ng botox mo ng humaba ang buhay mo. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Putang ina mo, edi sana nung 2022 election, nilaglag mo na yan para hindi manalo. Putang ina ka. Edi sana nung 2022 sinabi mo na yan, bakit ngayon pa? Desperado, puta. Dapat nung 2022 sinabi mo na yan. Bakit hanggang ngayon? Diba? Grabe. Kaloka. Kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Tangina, oh. Parehas pala silang mag-asawa. Tangina ka, Aimee. Napakahirap po. Huwag kang magpakita kay Lisa. Talagang magsiliparan ang mga lumilipad, Aimee. Sinabi ko sa'yo. Matagal na nagtitimpi sa'yo si Lising. Huwag kang magpakita, Aimee. Talagang lilipad ang lilipad. Huwag lang kayong mag-cross ng landas, Aimee. Sinabi ko sa'yo, galit na galit si Lisa sa'yo. Noon pa. Mga kababayan, ito po ang aking masasabi. Sa mga lahat po ng mga nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos, at sa lahat po ng mga bumabatikos at kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung darating man ang punto, pangyayari, or panahon na magdeklara ng martial law dahil nanggigigil ang taong bayan sa narinig nila sa salita ni Senador Aimee Marcos laban sa kanyang kapatid na si PBBM at ang asawa nitong si F. Elisa na nagdodroga daw di umano. Ngayon, kapag ang taong bayan ay manggigigil at paniwalaan ito ng sambayanang Pilipino na mismong kapatid na ang nagsalita, na adik ang kanyang bayaw at ang kanyang kapatid, magdudulot po ito ng matinding kaguluhan. Mga kababayan, mali po ang galaw ni Aimee, mga kababayan. Mali po ang galaw na ito. Sana nag-isip muna bago kumuda. Hindi sa porkit nagsalita ka ay yun ang tama. Hindi porkit nagsalaysay ka at nilaglag mo ang kapatid mo na nagdudroga siya, pati ang kanyang asawang si First Lady Lisa Ranita Marcos, ay tama na. Dapat inisip mo ang punto. Dapat inisip mo ang consequences or pangyayari o mangyari o parating pa na mangyayari to the future. Ganito mga kababayan. Dito pa lang sa mga salaysay ni Saldico, nagigigil na ang tao. Lalo kapag bobo, nanggigigil na. Dinagdagan pa ni Aimee kasi ramdam ni Aimee na hindi umipik ang script niyang binigay niya kay Saldico. Hindi tumalab. Hindi tumalab ang script ni Saldico. Kasi napupuna, nabubutasan at nasisilipan na scripted, peke at imbento.
Ngayon naman, si Amy na mismo, mga kababayan, ang nagsalita. Desperadong galawan. Amy, Senator Amy, with all due respect, kapatid mo yan. Kapatid mo yan. Kapag nagkakagulo, kapag uminit ang taong bayan sa sinabi mo, magkakatotoo talaga ang sinabi ni Manny Pacquiao na martial law. Maniwala ka sa akin, Amy. Ngayon pa lang, isa ako sa nananawagan, BBM, proclaim martial law. Ako po bilang isang influencer, vlogger, content creator. Hindi po maganda ito. Yung pagbantaan ang presidente, ang first lady at house speaker, hindi po yun maganda. Hindi po yun maganda. Pangalawa, ito na naman yung akusahan na nagdodroga na wala namang ebidensya, hindi po maganda. Sana po, mga kababayan, di ba? Sana po, maiintindihan ninyo ang salitang martial law. Ginagalit, ginagalit ni Amy ang taong bayan. PBBM declared martial law bilang isang vlogger, content creator, no, sa politics at sa showbiz. Ako po'y nananawagan, Pangulong Bongbong Marcos, hanggat hindi pa po malala, hanggat hindi pa po malala ang sitwasyon na to, magdeklara ka na po ng martial law. Mahirap po. Mahirap po, PBBM. Hanggat hindi pa po malala, mag-declared na po kayo ng martial law. Mahirap po talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, itong ginawa ni Amy, alam ko ang mangyayari. Alam ko ang kahinatnan nito. Alam ko ang kabagsakan nito. Mag-declared ka na po ng martial law, PBBM, hanggat maaga pa. Pangalawang rally pa lang yan. Hindi natin alam ang sunod na mangyari sa pangatlong rally hanggang sa November 30. Hindi natin alam baka susugod na. Hindi natin alam na baka guguluhin na at lulusubin at papasukin na nila ang Malacanang dahil tinitrigger na nila ang sambayanang Pilipino na para magalit sa'yo. Ngayon pa lang, kausapin mo na ang miyembro ng Kongreso at Senado na sang-ayon ba silang magdeklara ka ng martial law. Ngayon pa lang, declared na ng martial law. PBBM, ako po'y nananawagan at sa lahat po ng mga kasamahan kong vloggers, sana po gamitin ninyo ang boses ninyo, influensya ninyo. Manawagan po kayo na sana si PBBM magdeklara na po ng martial law. Hindi po ito maganda, mga kababayan. Ang ginawa ni Amy Marcos, mga kababayan, ang ginawa ni Amy Marcos, hindi po maganda. Nakaka-trigger po ng tao yan. Kapag yan po ay sinakyan ng taong bayan, kapag yan po ay sinakyan ng Armed Forces of the Philippines, Marines, at lahat, mga kababayan, gulo po talaga. Maniwala kayo o sa hindi. Gulo po talaga yan. PBBM, magdeklara ka na po ng martial law. Hindi na po yan. No, ito mga kababayan. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Actually, mga kababayan, buti na lang talaga at na-record agad at nakuha ko ang video na to. Kasi po, sinutdown po ng Net25 ang kanilang video. No? Maraming salamat sa Net25 at sa INC. Na maskin kayo, naintindihan ninyo. Naintindihan ninyo. Maraming salamat bilang isang vlogger. Sa totoo lang, tumatayo po ang balahibo ko.
Tumatayo po ang balahibo ko. Mapait po ito, mga kababayan. Mapait po ito. Gulo po talaga ito. Mark my word. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. Aimee, ako na nagsabi sa'yo, kung hindi mo mapapatunayan yan, hahanapin kita. Mark my word. Kung hindi mo mapapatunayan yan na adik si Marcos at si Lisa, hahanapin ka namin. At ipapamukha sa'yo na ikaw mismo ang mag-drug test sa kapatid mo. Aimee. Kung anuman ang kahinatnan ng ating bansa sa mga oras na to at sa mga susunod pang araw, kung magkakaguluman at magdeklara si Marcos ng martial law, hahanapin kita. Ipakita ko sa iyo kung ano ang martial law. Aimee, mark my word, gagamitin ko lahat ng naipon ko. Mark my word, Aimee. Kung hindi yan mapatunayan at magkakagulo ang Pilipinas dahil sa sinabi mo, hahanapin kita, Aimee, kahit saan ka pa. Alam ko kung saan ka nakatira kasi mismong magulang ko dinala ako sa baluarte ninyo at nakapunta ako mismo kung saan ka. Hahanapin kita, Aimee. Maniwala ka sa akin. Kapag nag-martial law, kapag nagkakagulo, Aimee, dahil sa ginawa mo ngayon, nasisira ang bansa. Kaming mga Pilipino ang nahihirapan na nagpapasahod sa inyo. Kaming mga Pilipino ang malilimitahan ng oras. Yung trabaho namin, may limit, may oras at may curfew. Yan ang ayaw naming mangyari. Kaya napakahirap po talaga ang martial law. Tandaan mo yan, Aimee. Hahanapin kita. Tapos nagbabasa pa ng script para di magkamali. Dapat gumalaw na si PBBM nito eh. Di ba? Dapat gumawa na ng action si PBBM niya. Hindi yan maganda. Tapos may sabi pa, mga babae daw sa INC bukas pauuwiin. Mga lalaki na lang ang iiwan. Putang ina talaga, may plano pa to. Sabi ko sa inyo, tuloy nyo. Wala akong pake kahit mag-martial law, tignan natin. Ha? Wala akong pake kahit mag-martial law, tignan natin kung ano ang kahinatnan, kung ano ang sitwasyon sa martial law. Ipakita ko sa inyo ang example ng martial law. Ito po. Mga kababayan. Pakita ko sa inyo, English po ito ha. Oo. North Korea. Pakinggan ninyo. I went to North Korea and I cried after I left because this is the most depressing country. You can enter North Korea on a guided trip only because inside there is no Wi-Fi, no Facebook, no TikTok, no Christianity, no Islam, and no connection with the outside world. The streets are so empty because people cannot afford cars. The TV is all about praising Korea and the festivals are all about the army. But do not be fooled. They are still poor. Then every now and then, electricity is gone. North Korea is like an open-air prison. And when you leave it, soldiers have to check your phone. Just getting checked. Luckily, they didn't steal everything. Soldier need to check your phone, bags, and whatsoever.
Ganyan po. Limitado ang ilaw, limitado ang oras, limitado ang trabaho, limitado ang paglabas at pagpasok ng mga tao sa trabaho at pag-uwi. Limitado ang galaw, limitado ang inom, limitado ang tambay, lahat disiplinado. Ang pumalag, bugbog, baltorena, or di kaya maririp ka pa. On the train out, I cried of sadness because there is no solution to the average North Korean. Their country is and will remain a prison. That's 1 minute. See you tomorrow. I went to North Korea. It was scary. We just got checked. Luckily, they didn't steal our videos. But I survived. And then I went to South Korea. And oh my God. I have finally arrived in Seoul. Very few people went to both Koreas. And today, I want to show you the crazy stuff I saw inside North and South Korea. Welcome to North Korea. Welcome South Korea. Ganyan po kahigpit, mga kababayan. Sa North Korea, ang makikita mo lumalabas sa TV, walang artista, walang singer. Lahat usaping politiko, usaping missile, usaping granada, usaping tangke de guerra. Ang kuryente hanggang alas 6 patay na. Ang tubig, ang ligo, ang tulog, ang gising, ang uwi, limitado at may curfew. Mahirap po talaga ang martial law. Ayan, maraming salamat po, Kumaring Fam. Thank you so much po sa iyo, ma'am. Diba? Isa lang talaga. Kung mag-martial law man si PBBM, good luck. Good luck talaga. Bibitawan tayo ng daigdig. Sana si PBBM, nangyari na kasi sa kanila yan. Hindi na po pwede na si PBBM ay ganun ulit mangyari sa kanya. Nagkakatugma na nga ang sinabi ni Digong. Huwag mong ulitin ang nangyari sa tatay mo. Mahirap, sa totoo lang. Katulad nito, Myanmar, martial law. Akala ninyo madali? Ayun o, martial law sa Myanmar. Ganyan. So I'm just walking past some of these temples now. Ganyan ang Myanmar. Kita nyo, walang katao-tao. Akala nyo pandemic. Slightly disconcerting. Oh. It's really quite creepy here. About midnight, soon to be martial law. Still trying to find this hostel. Literally no one here. No one here at all. Seen one other person. May nag-comment pa, bumaliktad ka na. Baka pag si Sara ang maging presidente, kakasuhan. Pukin ang ina niya. Oo. Hindi ko ibaba yung level ko at hindi ko tanggalin yung dignidad ko sa kanya. Putang ina niya. Magpresidente siya hanggat gusto niya. Pero hindi ako susunod sa mga utos niya. Tang ina siya. Kaya, pababaliktarin niyo ko dahil lang si Sara presidente. Sino ba siya? Para katakutan. Tang ina niya, tusukin ko pa bulpin mata niya, makita niya. Diba? Diyos ko. Sa tingin ninyo, papayag si Marcos? Napapalitan tayo ng magnanakaw? Diba? Diyos ko po naman. Ayan. Ituloy nyo yan. Lusubin nyo ang Malacanang. Ngayon na. Tignan natin kung anong mangyari. Tignan natin kung anong mangyari. Gusto nyo yan. So be it. Gusto nyo yan. Go. Lusob na ninyo Malacanang. Tignan natin kung ano ang consequences ng ating bansa. Lusobin ninyo. Tignan natin kung may matitira sa inyong walang sugat.
Tignan natin kung hindi kayo matadtad ng bala doon, tear gas o granada o M16 machine gun, shotgun or tangke. Tapos pagkabukas, tignan natin kung malaya pa ba kayong magtitiktok-tiktok at magdi-date-date dyan sa labas. Tignan natin. Ako, okay lang sa akin. Kasi ako, kapag ganito, nagla-live ako, walang problema sa akin. Hindi naman ako anti-government. Ang problema dito, kayong mga anti-government, dito kayo. Isipin nyo yang mabuti. Sa akin, walang mawawala. Kahit magtrabaho lang ako dito sa bahay, magla-live lang ako, kumikita ako, hindi ako aarestuhin, hindi ako makukulong kasi hindi ako anti-government. Ang problema dito, kayong mga DDS, naaawa ako sa inyo. Yan ang tandaan ninyo, nakakaawa kapag nag-martial law. Kaya huwag niyong pangarapin na lusubin ang Malacanang at ipalit si Sara. Bakit? Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ako, kahit nagla-live lang ako dito at pinapanood ninyo ako, kumikita ako. Pero ang mga DDS na gustong lusubin ang Malacanang, ano ang consequences niyan? Ano ang mangyari dyan? Ano ang pupuntahan ninyo? Yung araw-araw kayo dyang nagrarally, hindi nyo magagawa yan. Yung araw-araw ninyong sigaw ng sigaw, bangag adik si Marcos, dadamputin kayo, mark my word. Ultimo pamilya ninyo, lahat kayo, mula sa apo, anak, lolo sa tuhod, lolo sa ingron, lolo sa koko, lolo sa lolo sa dulo ng bulbul, lolo sa tinga, lolo sa kung ano-ano pa yan, hihimudin kayo, lahat. Ako nagsabi sa inyo, hindi maganda ang martial law. Nababasa ko na, napapanood ko na noon. Napapanood ko na ang pangyayari sa martial law. Hindi maganda. Ako, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Hindi ako anti-government. I support PBBM. Paano yung ayaw kay PBBM? Diba? Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Okay lang. Ako, sa totoo lang, naawa ako sa mangyayari sa ating bansa. Kaya hindi po talaga maganda ang martial law. Ako na nagsabi. Sige, tuloy nyo. Bukas. Ano na naman ang ilabas? Bukod sa sinabi ni Amy na adik ang mag-asawa. Anong sunod? Iba na naman. May video na naman kayong palalabasin. Tapos sabihin nyo na naman, aamin na naman si Amy doon na ninakaw namin yung mga gamit. Ninakaw namin ang pera ng bayan. 39 years kaming naghantay. Ngayon ko sasabihin sa inyo, hihingi ako ng pasensya kasi nagnakaw ang pamilya ko para manggalit na naman ang tao. Diba? Bahala kayo. Basta ako, ang sinabi ko, kapag nag-martial law, bahala kayo. Ako, okay lang sa akin kasi kahit nag-martial law, ako, may bahay na ako, hindi ako nangupahan. Kung tubig lang ang babayaran, may pambayad ako, may ipon ako. Pangalawa, syempre, kikita ako, nagbablog ako eh. Yung pagbablog ko dito, hindi naman to paninira sa administrasyon, kaya walang bibira sa akin. Walang dadampot sa akin at higit sa lahat, hindi ako dadamputin kasi alam ng administrasyon ni Marcos na sumuporta ako sa kanya kay kilala ako nila. Paano yung mga vlogger? Kung wala kayong pera, tapos vlogger ka ng DDS at nasa Pilipinas ka, hinto ang kita mo. Mark my word. Maliban na lang kila Banat Bay, kila Maharlika, kay malalaki ang ipon yan, malalaki ang kita, pwedeng lumipad ng ibang bansa niyan. Paano yung mga vlogger na nagbablogger-vloggeran lang? Malaya pa ba kayo? Malaya pa ba kayo? Ako okay lang. Kami, Boss Mike, Jake Magnus, Chris Olo, Mima Alicia, Coach Jarrett,
Yusik Claire. Sino pa? Nyulo. Biyahe ni Koy. Ballpoint Man. Sino pa? Lahat kami, kilala kami na BBM supporter. Walang dadampot sa amin. Kayo, subukan yung mag-vlog na binira nyo si Marcos at sabihin yung bangag. Subukan nyo. Nandyan pa si Munting Tinig. Nandyan pa yung mga vlogger na nagsabing Marcos resign, bangag, adik, quick leader. Subukan nyo lang. Nandyan pa si Sangkay. Marami kami mga pro-government vlogger. Nandyan pa sila si Batang Manila. Nandyan pa si kung sino-sino pa. Kilala kami. Paano yung mga vlogger na DDS? Nandyan pa si GDB. Actually, 80-90 kami lahat Akala ninyo, yung martial law madali? Hindi. Nako, nandyan pa si Mark Ramos. Nandyan pa sila Attorney Insurrecto. Siyempre, yung mga oposisyon ngayon, hindi naman sila kumalaban kay PBBM, sumuporta sila. Di ba? Kita ninyo? Ako, nagsasabi lang. Si Maharlika, si Banatbay, mapera yan. Si Dada, si Oli, si Sas, sino pa? Si Criset. Sino pa yung mga vlogger dyan na nasa kabila? May mga pera yan. Mga suportado yan ng mga politiko. Huwag na tayong maglukuhan dito. Kapag lumipad ng ibang bansa yan, mabubuhay yan sila sa pagbablog. Pwede naman nilang irason na dyan sila titira kasi martial law sa Philippines. Pwede silang mag-deklara doon or mag-seek ng asylum kasi hinahanap sila sa Philippines kasi martial law. Pagbibigyan sila. Kayo, paano yung mga vlogger dyan? Tignan nyo nga, yung isang vlogger na may headshot sa ulo ni PBBM, tinulungan ba kayo? Hindi. Diba? Ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Paano yung mga nagtatrabaho, construction, paano yung mga nagtitinda ng kamote, saging na kariton-kariton? Saan kayo pupulutin? Si Kakofi, si Top 1, Parirista, si Mike Abe, G Fanatics, halos kasi 90 kami lahat. Nakasuporta kay PBBM, kilala kami. Paano kung magdeklara pa si PBBM 10 years martial law? Kahit sabihin natin wag na 20 years, 10 years na lang. Aba, ewan ko lang sa inyo anong mangyayari. Paano yung mga lalamove, yung joyride, angkas? Wala na yun. Ako, walang problema sa akin. Sana, PBBM, si Takiro pa. Sana PBBM, magdeklara ka na ng martial law. Ako, okay lang. Dito sa village namin, exclusive yung village namin. Kahit dito sa loob ng village, mabubuhay kami. Nandyan pa si Sir Nino. Marami-rami nga. Mga 90 nga. Ba?